Psalm 32. Psalm 32. Okay. Psalm 32. Beginning verse 8. Ano po? Psalm 32 verse 8. Okay. To 11. So, babasahin ko po. Dito po kasi iba yung version, no? Sabi po dito, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my loving eye on you. Do not be like the horse or the mule, which have no understanding but must be controlled by bit and bridle, or they will not come to you. Many are the woes of the wicked, but the Lord's unfailing love surrounds the one who trusts in Him. Rejoice in the Lord and be glad. You righteous, sing, all you who are upright in heart. Praise God. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Lord, kami po ay naririto upang Ikaw ay dakilain at bigyan ng daan ang iyong salita sa aming buhay. Kayo po ay patuloy na kumilos at ang iyong salita nga po, Panginoon, nang bumabay sa aming buhay habang kami ay nagpapatuloy na nakikibaka sa buhay na ito, Panginoon. Salamat din sa napakalaking oras at sa mga panahon na kami lagi mong sinasamahan. Patuloy kang sumaamin, Panginoon. Ang iyong basbas, ang iyong pagkalinga, ang iyong pagsama ay sumaamin lagi, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa panahon po natin na ito yung nangyayari, though some of us, sabi nga po natin, it seems na hindi naman so much involved sa kaguluhan ng mundo. It is because, of course, gusto din natin mapayapa. Nandun lang tayo sa bahay natin. Pero, bagamat yung iba ay so much involved so much busy ng buhay, yung iba ay hindi naman, sabi ko nga po, magkaiba yung nararanasan nila sa daily experience. Pero, the same po ang magiging, kumbaga, at the end of the day, tinitingnan natin na ganito lang ba ang tinatakbo ng buhay ko? Parang mayroong pagkapagod na Lunes, Martes, Miyerkules, hanggang sunod-sunod. Parang ito na lang ba ang daily routine ko? Tayo po, tingnan po natin. Ito na lang ba ang daily routine ko? Kung nag-work ka, ito na lang ba ang daily routine ko? Araw-araw, papasok, gigising, ng aga, mag-prepare, papasok, maghanap buhay. No? Kung ikaw naman ay walang work, nasa bahay, so of course, hindi naman yan kukulang. Pagkagising, kung ano yung nakagisna ng habit, ano? Tapos, kung ano mga unahin, inuuna, tapos, sa loob ng bahay, paikot-ikot lang. Di ba natin napapansin na yun at yun na lang lagi? Tapos, at the end, napapaisip din tayo na ganito na lang ba talaga ang buhay, paulit-ulit, nakakapagod. Kayo po, napansin po ba ninyo yun?
Sumagi ba yun sa isipan ninyo na eto na lang ba? No? Bagaman kahapon, iba yung ulam ninyo, iba yung ulam ngayon, pero parehas lang, daily. Sasaing, magluluto, no? Maghuhugas, ulit-ulit na naman. Pag walang hugasin, malinis, masaya tayo. Pagkatapos ng lahat, mayroon ng mahugas. Ulit-ulit lang. Sa loob ng bahay, sa labas ng bahay, business, sa inyo, paulit-ulit yung lahat. Amen po ba? Yung estudyante, ganun din. No? Umaangat nga lang yung panahon, nag-iiba din yung tinatawag nating ranking or position or step ng lahat. Pero, to sum up, parang ulit-ulit lang. Amen po ba? And that is the story of the Bible. From the time on, nilikha ng Diyos ang tao, at kung nagkasala, pinalabas sa garden, tapos hinayaan sila na mabuhay according sa kanila. Sabi ng Panginoon, sige, magpakarami kayo. Dumami nga ang tao. Hanggang ngayon, sige pa rin nagpagpaparami ng tao. Walang katapusan pagpaparami. Napakarami na po ng tao, amen? Kinakapos na ng food supply. Kaya ang tao natuto sa napakaraming bagay, pati ang kasamaan, pinasok. Katulad po nung nakaraan na napakaraming warehouse ang binuksan na puro mga nagbubulok ng isda, nagbubulok ng karne na naka-freeze lang ng ilang taon na. Hindi na kaya mapasama yan? No? Sabi nga ni Pastor Ed Lapis na naman, sabi niya, puro preservative. Yung mga kinakain natin, lahat ng mga dilata, hindi ko alam kung ayaw niya talaga kumain ng dilata. Dahil sabi niya, lahat yan matagal ng patay. Yung mga nandiyan, isda man o karne, nilagyan lang ng preservative. Pero patay na yan, matagal na. Kung nandiyan sa lata. Tapos kakainin natin. O ano nangyayari sa atin? Patay na, matagal na, na meron preservative, kinain mo. Kung saan napapaisip po tayo? No? So, napakarami po bagay. Ito na naman nakaraan, nakaimbag na bigas, tambak, nagmamahala ng bigas, pero hinuhord. No? Hinuhording pa na. Para tumaas yung bigas. Meron namang bigas, ayaw ibenta ng mga businessman. Para pag tumaas, sa kanila ilalabas. Kaso nahihirapan sino? Ikaw, ako, tayong lahat na kumakain ng kanin. Amen po ba? Mayaman, mahirap, kung meron o wala, lahat kumakain ng kanin. Amen po ba? Nagsasaing ng bigas. At sino nahihirapan? Tayo po lahat. So in our age, in our time, makikita po natin sobrang ibang-iba na. But if we are so much aware of, sabi nga po, of the story in the Bible, in the last days, po, talaga pong sobrang magkakaroon ng matinding pangyayari at magkakaroon po ng totoong paggutom. Ngayon, hindi pa yung sobra. Pero ang sabi po doon, sabi po dito sa binabanggit sa Biblia, that time, yung sobrang time ng, sabi nga po, ng paggutom, ang sweldo mo sa maghapon ay katumbas lamang ng isang takal na bigas o trigo nakalagay po doon. Eh magkano sweldo ngayon? Dito sa Cavite, magkano rate? 3? 4? 400? Mas 400 something. Ha? Tapos, hindi nga isang kilo isang takal. O ibig sabihin, ganun ka hindi ang darating na panahon. Now, kanino natin ibigay yung pagmahal ng bigas?
sa presidente natin? Si Bongbong. Kasi nangako na pag siya naging presidente, magiging 20 pesos ang bigas. 20 nga, hindi makabili ng korneto. Diba? Diba sa TV yung advertise nila, ano mo ang 20 mo? Dati korneto yun eh. Diba? Ngayon, hindi na makabili ng korneto. Yung ice cream. Magkano na yung ice cream na yun? 35? Oh. 25? 25 na. Oh. So, makikita po natin, ibang-iba ang panahon. So, since na nangyayari po ito sa panahon natin ngayon, sobrang ibang-iba na. Katulad nito, ibang-iba na. Lumakas na, sobrang lakas. Buti na lang po, kung nadoon yung amin, no? Ayun, nakikita ko po. Kung papunta dito, pinapasok po tayo ng tubig. Makikita po naman yung saan dyan. Yung umaamos ang tubig. Buti na lang, hindi inalaw ni Lord. So kung ito pong panahon natin ngayon ay ganito ang nangyayari, na sadyang sobrang nang kakaiba, sobrang ibang-iba na. Ito po ay practical living. What about in spiritual life? Sa buhay naman pong pagiging Kristiyano, umabot na po sa punto ang maraming Kristiyano dahil sa matagal na rin po Kristiyano. Sino po dito yung lampas sa 5 taon ng Kristiyano? Lampas, 5 taon pababa. Wala? 10 taon na Kristiyano. 15 taon na Kristiyano. Ako po born again po ako 1987. Ano nang taon na po yun? 27, ha? 80s. Sino na born again dito 80s pa? O 90s? 90s, ganun. O? Kung 90s ka, matagal ka na, lampas ka ng 20 years. Kasi kung 2020 na, 2023 na eh. O, diba? Eh, 90s pa. So, ibig sabihin, bakit 30 taon ka ng Christian? Biruin mo na po, pinasok natin itong pananampalatayang ito, at first, we are so much amazed of the love of God. We are so much amazed of the protection of God. We are so much amazed of what God is doing to us. Pero, sa tagal, parang naging naive na tayo. Kumbaga parang wala na, kasanay na lang, nandiyan na. Anyway, nandiyan na si Lord. At the back of our mind, nandoon yung ating si Lord ay mamahit, si Lord ay mabuti, si Lord ay ano na lang, hindi na yung katulad ng bago tayong Kristiyano na talagang ramdam natin yung kabutihan ni Lord. Ramdam natin yung protection ni Lord na talagang gusto natin mag-tell-tell. Hallelujah! Napakabuti ni Lord. Lahat ng ginagawa ni Lord, konting bagay lang. Na-appreciate natin ngayon, kahit malaking bagay, hindi nga natin mapasalamatan si Lord. Lord. Totoo po yan, napakaraming Kristiyano. And in our time, sa study po, ng trend in a Christian context sa panahon natin ngayon, kasama tayo doon ha. Kaya nga po, hinihintay yung tinatawag na Great Revival. Yung wala pa po yun, nagkakaroon pa lang ng paunti-unti sa mga iba-ibang lugar. Pero yung tinatawag na Great Revival sa buong mundo, wala pa. Hinihintay po yun. Bakit magkakaroon ng Great Revival? Ang word na revive, ibig sabihin, kaya nga po ang tao nire-revive, anong nangyari? Tumigil yung heartbeat. Wala namang ibang nire-revive kundi yung tumigil ang pintig ng puso yung paghinga. Tama po ba? Kaya magkakaroon po ng Great Revival kasi maraming Christian ngayon na buhay pero patay. Ano yung patay? Wala!
ka latoy-latoy sumamba. Wala na talaga yung kanyang totoong pakikipag-usap kay Lord. Wala na talaga yung eagerness, yung kanyang talaga, passion sa Panginoon. Come what may na lang. Kung makapag-church, makapag-church. Kung hindi, hindi. Wala na yung talagang sobrang pag-ibig kay Lord at sobrang pag-aalab ng pagsamba sa Panginoon. Wala na. At sa survey po, lahat ng mga churches ay kampante na nasa comfort zone. Ang tawag nila, nasa comfort zone. Alam niyo po, pagpasok natin sa kwarto at aircon, wow, ang sarap. Yan, comfort zone. Igan ka na. Manood ka na ng mo, hawak mo na cellphone mo. Diba? Scroll ka na, scroll. Kung ano-anong napupuntahan mo. Ikaw ba kung anong gusto mo? Mag-apon. Yan. Nasa comfort zone. Yan. Dati naman, walang aircon. Dati naman walang pero okay lang sa atin. Ngayon, pag walang aircon, naglamot tayo. Dati naman walang kuryente. Pwede naman magbuhay noon, walang kuryente. Yung mga tao, walang sasakyan, naglalakad. Ha? Pero ngayon, pag wala ng sasakyan, hindi na mag-church. Diba? Wala kuryente, makaplansya. Wala na, tinapon na natin yung mga dati. Iniwan na. Ako sana po, meron akong talagang plansyang diuling eh. Kaso talagang nung pag-alis ko po dun sa isang destino ko, yung isang matapat din naman na worker namin sa church, nung ako'y nilipat na sa destino, paalis na ako, sabi niya, Pastor, pwede po mong akin na itong plancha ninyo, yung sa uling po. Kasi meron akong plancha sa uling eh. Yan. Sabi ng Pastor, remembrance ko sa iyo. Eh, matapat naman, iniwan ko. Pero minsan, meron tayong mga, sabi natin, sentimental value natin sa mga gamit natin, ayaw minsan natin ibigay. Pero dahil sa meron ding mga taong malalapit sa atin na minsan hinihirit, sabi nga, ay pagkakaloob mo. Ganon. Pero yun nga po, those days, those things are mga lumang iniwan na natin ng ayaw na natin balikan. And even sa pag-aaral, we start on ABC. Tama po ba? We start on abakada. Tama po ba? Pero nakakalimutan na natin yung lahat ng yun. Bakit? Yung mga bagong teaching na yun, iba ng pronunciation eh. Iba na yung mga turo. Sobra ng even yung pagsasalita natin, pag nagkamali tayo ng pagtatawanan tayo. Now, ano po ba itong mga sinasabi natin? Okay, tingnan natin. Next. Wala na? Ay, nako. Yan naman ang sinasabi ko. Nakawala. Ang kakuwatan, nawala din. Ay, okay. So, pagbasahin ko po muli, sabi po dito, the Lord says, I will guide you along the best pathway. Ito pong New Living Translation. Ayan, kumuha din po ako. Sabi po dito, the Lord says, I will guide you along the best pathway for your life. I will advise you and watch over you. Do not be like a senseless horse or mule that needs a bridle to keep it under control.
Sabi dito sa binasa po natin, the Lord says, ang Diyos ang nagsasabi nito, I will guide you along the best pathway. Kasi yung napapansin po natin, yung panahon natin ngayon, umiiba na yung tinatakbo ng buhay ng tao. Alam niyo po ba, maganda yung, sabi nga po, maganda yung pag-unlad. Maganda yung mga maraming development. Pero kung ang development na ito ay ilalayo tayo sa kalooban ng Diyos, sa pagkaunawa sa totoong pagkatao natin, yun po ay mali. Dahil marami po ang akala nila, pag nagkaroon ng trabaho, okay na yung buhay. No? Marami din po akong kakilala ng karoon ng trabaho, hindi maganda buhay. Marami din po mga tao na nagkaroon ng bahay, akala nila pag may magandang bahay, yun ang pinaka masayang buhay. No? Hindi. Kasi kahit may maganda kang bahay, darating yung time na mamumroblema ka rin dahil lang din sa bahay mo. Ano po? Malaking bahay, mas malaki ang iyong maintenance. Mas malaki ang iyong lilinisin, mas malaki ang iyong papaayos pag. Kasi lahat ng bagay dito sa mundo nagdi-decay, nagbubulok. Amen po ba? Pansinin na lang po natin ang aming katawan. No? From childhood, makita natin, wow, ang ganda. Kinagigiliwan, mas lahat. Tapos, in our teen age, maganda ang katawan, maganda hubog, lahat, guwapo, maganda. Abang may edad, parang umiiba yung mukha, nadi-deform. Iba na. Ako nga ngayon, pigil na pigil ngumiti. Bakit? Nauubos na ngipin ko. Nung isang araw, sabi ko nga, nung nakaraan, hindi ko pa maayos yung ngipin ko. Sa visitation, binigyan kami ng, ano ba yun? Lumpiang turon. Crispy yung pagkakaluto, masarap, kagat. Sabi ko, masarap. Umulit ako. Yung pang-ulit ko, yung dulo nung sobrang makapal ata yung balot, nung, ano ba yun, yung wrapper, pagkagat ko, parang may buto. Ngipin ko na pala yun. Nabali yung ngipin ko, pagkagat ko. May sundan na naman po. Kasi ang ngipin, pag nasira, may katabi, sisirain niya rin. So, kaya lang, bakit nangyayari yun? Talaga pong mayroong tinatawag na pag-decay. Talagang time will come, sabi nga, pag matanda na, diba? Marami nang magbabago. Kaya lang, may offer ang Panginoon to guide us upang lahat ng tinanggap natin ay hindi magbago. Kasi nung tayo po ay napunta sa Panginoon, tumanggap tayo ng maraming bagay na magaganda at gusto ng Panginoon i-guide tayo along the pathway upang hindi magbago yung promise ng Panginoon sa atin. Amen po ba? And sabi po dito sa aking pong nai-prepare na outline, sabi po dito, our world is a complicated place. So we need guidance from God. Kasi complicated na po ang mundo natin, no? Bakit complicated? Sometimes sa atin fit, sa atin pwede, sa iba hindi.
Amen po ba? Sila natutuwa, tayo hindi natutuwa. At tayo naman ay natutuwa, nabibigyan tayo ng, sabi natin, ng kasiyahan, ng kaalwan. Sila naman hindi. May mga ganun po, no? Pero kung tayong lahat ay nandoon sa path guided by God, malamang iisa lang din ang na-experience natin. Amen po ba? Yung na-experience ko, ma-experience mo rin kasi iisa lang ang kumbaga nagbibigay nito. Oh. Like, katulad po ngayon, actually meron po akong babanggitin sa inyo para aware na rin po tayo. Matagal na pong may mga declaration na ang ating bansang Pilipinas ay bansang maharlika. Tama po ba? Narinig niyo na po ba yun, yung salitang maharlika? Noon pa man, panahon pa ng dating presidente natin, Ferdinand Edralin Marcos Sr., nababanggit na po yan yung maharlika. Ano po? Ngayon, binabalik po yan sa panahon natin ngayon. Ano ang ibig sabihin ng salitang maharlika? Ang salitang maharlika ay isang bansa isang bansa na mapayapa at isang bansa na masagana. Yun ang ibig sabihin po. Isang bansang mapayapa at isang bansang masagana. Bibigyan ko lang po ng maikli kasi nasa panahon tayo ngayon nito. So, tayo po bang lahat ay nagdanasan ng kapayapaan? Lahat tayo. Kasaganaan. Okay? Bakit sinabi pong isang bansang mapayapa? Ang bansa po natin ay sa matagal na panahon, tayo ay napasok ng kasamaan na naging sakit ng lipunan. Ano po? Nawala yung totoong pagkilala sa Diyos, nawala yung totoong respeto sa kapwa, nawala yung takot na gumawa ng kasalanan, ng kasamaan. Kaya grabe na po ang ating lipunan talamak. Nakakatakot na ikaw ay kumakain lang. Ito po balita lang dito, imus. Kainan, isang gabi, maraming kumakain. May CCTV. Akala mo yung mga bumabang na kamotor, kakain. Naglakad lang, pasok sa kainan. Nung sila'y nakapwesto na, tutok na sa mga kumakain. Lahat yun ng kumakain. Inold up. Dinig na dinig pa doon. Kung ikaw, tinago mo pa yung cellphone mo sa ilalim, ilapas mo, paparilin kita. Sa cellphone lang papatay ka. Ganun at katindi ang pag nahuli, sa kawalan lang po, kasi may sakit yung nanay ko. Ano ba yan? Tapos nasa loob na nakatakas, bakit nababribe yung bantay doon? Diyos ko, ibang na po ang panahon natin ngayon. Kaya walang kapayapaan, hindi ka ligtas. Noon pwede kang tumulong sa nadisgrasya. Ngayon pag tumulong ka, hindi mo pala alam na disgrasya lang, ikaw palang madidisgrasya. Kasi meron din pong akala, tutulong, hindi naman pala totoong na disgrasya. O gawin. Iba-iba na po ang panahon natin ngayon. Amen? Agree po ba kayo? May kausap ka, ang sarap ng usapan ninyo, pero lupan pala yun. Diyos ko, ang dami po ganun ngayon. So, ibang-iba na po ang ating panahon. That's why God, in His Word, sabi po niya, I will guide you along the best pathway of your life. Si Lord nag-offer sa atin to guide us. Ano po ba yung word na guide? Siya ang gagabay. Pag ang Diyos ang gagabay sa atin, ibig sabihin, He knows the best way. Ito po ba? He knows the best in all time. Kahit sa panahon.
Anong pinag-uusapan dito sa panahon po natin ngayon? In our decision making, in our life, sa future natin, kasi tayo naman po ay binigyan din ng Panginoon na ng kalayaan para piliin kung anong mainam, kung anong maayos sa buhay natin. Amen po ba? Tayo din po yung binigyan ng Diyos ng ganun. No? Na tayo masusunod din. Pero gusto ng Diyos na tayo nga ay masusunod, kilalanin naman natin yung maganda. At nag-offer ang Diyos ng best pathway para sa atin. Nasa atin na ngayon kung ayaw natin sa binibigay o sa pinapasunod ng Panginoon. Sabi po dito, I will advise you. Ibig sabihin siya magbibigay ng counsel sa atin. No? Napakabuti ng Panginoon dahil sometimes in our, sabi na po, in our decision, may mga lapses din tayo. Amen, do you agree? Merong mga na-overlook, hindi natin, ay, oo nga no, kaya tayo nagkakamali, hindi natin napansin. Nakatingin tayo dito sa isang ganito lang. Tapos na-overlook natin, ay, tapos kung ano pa yung na-overlook natin, hindi natin napansin, yun pa makakasira sa decision natin. Amen? Minsan? Kaya nga gusto ng Panginoon, sabi niya, I will counsel you. Ibig sabihin, the best counselor, when we listen to our God, bibigyan niya tayo na makikita natin yung mga bagay. Yan. Kasi marami pong mga opportunities na dumarating sa buhay natin. Ito pong maraming opportunities. Kinukunik ko lang. Kasi sa panahon po natin ngayon, eto na nga, since na ang Maharlika ay ibinabalik po sa bansang Pilipinas, ibig sabihin, in the last days, noon pa man po ito na-study namin noon pa, kaya biglang bumalik lang, that our nation will rise again. Sabi ni Ferdinand E. Marcos Sr., nung siya po ay pinatanse sa kanyang panunungkulan, though siya po ay nakaluklog, kinudita. Kudita po eh. Hindi naman siya talo, siya yung nakaluklog, kinudita sa tulong ng American power. Na kunwari kaibigan natin, tumutulong sa atin, pero kinudita. So tinulungan siya ng Amerika, yung mga magkukudita. Napatansik siya. Sabi ng ating dating Pangulo, 20 years from now, Philippines will rise again. So, nung nawala yung ating dating Pangulo, bumulusok yung ating bansa. Kaya, lahat ng mga umalit korupsyon, boy benta, binibenta yung mga ari-arian ng bansa natin. Yung lahat. So, makikita po natin na yun ang nangyari sa bansa natin. Ngayon, inalaw ng Panginoon na Marcos uli ang, hindi pa kung Marcos, inaano ko lang yung history. Inalaw ng Panginoon na Marcos uli ang makaluklog. Kasi meron pong talagang pangako ang Diyos ng bansa natin sa huling panahon ay itatatag ng Panginoon at gagamitin ang ating bansa sa huling panahon. Kasi ang ating bansa po, sa prophecy po, ang ating bansa will become a sending missionary of the Lord. Pero bakit hindi natutuloy? Kasi ang mga Kristiyano naghahanap buhay sa hirap ng panahon. Hindi po ba? Bakit hindi makapag-commit sa church? Kasi kailangan maghanap buhay, wala naman kami. Kung ako laging nasa church,
Papa-disciple, ano naman kami kakain? Totoo naman po yun. Kaya tayo so much busy para sa sarili natin na makasurvive kasi wala, sobrang kahirapan, walang-wala. Amen po ba? Oh. Yung mga tinatawag na meron, hirap na hirap din ngayon. Kasi may kasabihan na, ito ang pinakamatinding lubog na lubog ang pera. Sabi nga po. Ngayon, ang ating pong bansa ay noon pa man, hinula na meron po talagang panahon na ito ay muling iaangat ng ating dakilang Diyos. Ngayon, sa pag-angat po nito, ayan, kinakailangan na tayo po ay makasabay. Amen po ba? Ngayon, darating po yung panahon, ito po darating yung panahon, ayaw ko po munang banggitin yung lahat, pero papahapyawan ko po kayo. Ang ating bansa po ay nagsimula ng mamulat. At ang bansa po natin ay lilinisin muna ng Panginoon ang lahat. Anong ibig sabihin ng lilinisin? Aalisin ang lahat ng mga hindi karapat-dapat sa ating bansa. Saan yan sisimulan? Sa pinaka-taas. Kasi ang nakakasama ng bansa natin ay yung mga nandoon sa taas na may control. So, babagsakin muna, alisin para yung kasaganaan ay talagang lumitaw. Bakit hindi nagiging sagana yung mga mamamayan ng Pilipinas? Kasi merong mga nasa taas na gusto kontrolin ang lahat ng yaman ng Pilipinas. So, ito po ay nangyayari na po. Sa mga susunod po, maalis po yung babanggitin. Pero sa mga pag-aaral po kasi, kasama ang bansa po natin na gagamitin ng Panginoon sa tinatawag na Great Evangelization. Ang mga Pilipino ang gagamitin po sa Great Evangelization. Ngayon, paano ka mag-evangelize kung ikaw ay hirap na hirap? Kinakailangan muna tayong pagpalain ng Panginoon. Gusto ba natin pagpalain ng Panginoon? Kailangan muna tayong pagpalain ng Panginoon. Ngayon, ang pagpapalang yan ay paparating na sa ating bansa. O, malapit na po na umusbong ang bansang Pilipinas para pagpalain ang mga mamamayang Pilipino. At kung ikaw ay Pilipino, isa ka sa pagpapalain ng Panginoon. Amen po ba? Palagpakan natin ang Panginoon. At yan po ay abangan natin dahil dapat yan natin abangan. Marami pong mangyayari sa ating, maging aware lang po kayo kasi meron pong mga kakatok sa inyong mga bahay at i-declare po ang biyaya ng Diyos na darating po sa atin. At ang biyaya na ito ay para talaga sa mga mamamayang Pilipino. Kung meron po kayong nabalitaan na sa pasimula, card daw na 53K ang laman from our government. Ewan ko kung natuloy na. Sa ibang barangay daw kasi meron na eh. May nakausap ako, meron na. Sabi ko, bakit dito sa Imus parang wala pa? Mayaman daw taga-Imus. Ha? Mayaman daw. Mayaman ang mga taga-Imus. Taga-Cavite. Wala pa. Pero sa iba meron na po. Meron akong narinig na meron na. Ginagamit na sa kadiwa. So, pero yun po ay pasimula pa lang. Pasimula pa lang. Meron pang darating doon. Meron pa pong darating. Ngayon, binabanggit po dito sa ating pag-aaral that God will advise us and watch over us. Anong ibig sabihin? Sa lahat ng darating na mangyayari, sa lahat ng darating na mangyayari, hayaan po natin
ipagkatiwala natin sa Panginoon ang lahat ng desisyon natin at mga darating sa buhay natin. Nang sa ganun, hindi tayo mapasok sa kung ano-ano. Amen po ba? Nagbibigay lamang po ako ng information na meron po talagang mangyayaring ganito. Pero, huwag po tayong pamadaya sa napakaraming lalabas sa panahon po natin. Amen? Kasi, alam niyo po, marami din pong, dahil sa marami ditong nakakaalam na pagpapalain tayo ngayon, gagamitin din po ng kaaway, ng demonyo, ng diablo, ang counterfeit nila na tinatawag. Ibig sabihin, dadayain ang maraming tao na kuno sila yun para ikaw ay mapapasok. Kaya nga kinakailangan maging mapagbantay po tayo. And some of our decisions are so important that they could affect our entire future. No? Ang desisyon po natin ay napakahalaga na makaka-apekto ito sa ating kinabukasan. Amen po ba? Kasi kung ano man ang dinesisyonan natin ngayon, bukas may epekto yun. Amen po ba? Agree po kayo doon? Okay? So, kinakailangan na, sabi nga po, makita po natin. But God, of course, as we face sa panahon po natin, lalo na sa financial issues, ito ang pinakamatindi ngayong parang number 1 na kinakaharap ng maraming tao, financial issues. Because through financial matters, things sa buhay po natin, marami po nitong nagagawa sa buhay natin. Amen po ba? Marami. Kaya nga po ang pera, ginamit ng demonyo, parang connected ito, ginamit ng demonyo na counterfeit sa Panginoon. Kung ang Diyos ay nagbibigay ng kagalakan, ng kapayapaan, ginamit din ng demonyo ang pera na pag may pera ka, akala mo magiging payapa ka, magiging masaya ka. Kaya sabi nga po nung last sermon natin, for the love of money, amen po ba? Is the root of all evil. Kung ikit na sa lahat, no? Kung mga na-cover na, ikaw na ngayon ay alipin ng pera, puro pera, pera, pera. Sabi nung sa kanta, money, money, money. Diba? Puro na ng pera. At dahil sa pera, pagpapalit mo ang maraming bagay, pati karakter mo, pati integridad mo, ay sira ka dahil sa pera. Siya na ang nagpapalakad sa buhay mo. Pero, again, sasabihin ko, ang pera hindi po masama. Ang pera po ay biyaya ng Diyos. Amen? Ang pera ay tutulong po sa atin para tayo po ay mas lalong umangat sa ating buhay. Not only in our family, but also in our spiritual ministry. Kasi pag meron kang pera, kumbaga pwede kang makasupport sa ministry ng called by God. So yun po ang pinapakita dito. Kasi ang Panginoon, ganun din naman po talaga. Kung bakit po tayo magpapalain, kasi gusto ng Panginoon, mabigyan natin siya ng kapurihan sa lahat ng mga blessing na natatanggap po natin. Amen po ba? So makikita po natin, yun po ang nangyayari sa panahon natin ngayon. So, ibig sabihin po, kung andyan dyan po ang biyaya ng Panginoon, it should not be a problem. Kasi biyaya siya eh. Kung biyaya po siya, hindi siya magiging problema. Amen po ba? That's why, binabalangkas po maigi ng salita ng Diyos na ang pera o ang biyaya o anumang blessing ay hindi dapat nagiging problema ng tao. Amen po ba? So, kinakailangan lang po na makita natin kung ano ang mas
mahalaga at dapat dito. Yan. The Lord is a loving Heavenly Father who never too busy to listen to us when we come to Him for His guidance. Ang ating dakilang Diyos ay hindi po siya, sabi nga po, too busy. Ano ibig sabihin ng too busy? Sobrang abala. Yan. Sa maraming bagay. Kasi kahit ang Diyos, siya po ang in His sovereignty, nagpapagalaw o in control of the whole world. Kahit po tayo iisa lang, naririnig tayo ng Panginoon. Yun ang goodness, yun ang miracle doon. Sa napakaraming boses ng tao, pag nagsalita ka, tinawag mo si Lord, naririnig ka niya. Biruin niyo po. Meron na po ngayon tinatawag na AI or Artificial Intelligence na ikinunay po sa lahat para ma-monitor yung lahat ng tao. No? Even yung gadget natin ngayon, ito, cellphone mo, akala mo, ikaw lang may hawak nito. Yung AI po, namumonitor ka kung asan ka, anong ginagawa mo. Yun po yung AI, Artificial Intelligence na tinatawag. So, ito, kung bakit po ginawa nila noon, akala lang natin tuwa tayo na may selfie tayo. Selfie. Hindi mo alam kung camera sa harapan mo, camera nila yun para namumonitor kanila. Hello? Now, tingnan po natin. Itong mga blessing na ito, the source of this blessing comes from the promises of our God Almighty. Sa totoo lang, ang lahat ng pagpapala ay galing sa Diyos. Amen? Galing po sa Diyos. Sino po siya? The Creator of all. No? The Creator of the heaven and the earth. Who has all knowledge and power. Itong Diyos na ating Panginoon na nakilala natin at kasama natin is the one who created all things and who has knowledge. Ibig sabihin, meron kaalaman ng lahat ng bagay and in control of all power in this world na kayang magpala sa ating lahat. Di ba? Napakaganda kung siya po talaga yung nagpapala po sa atin. I-praise God, tumigil na po yung ulan. Tinitingnan ko lagi yung orasan dahil pag ako sumobra, baka bahang-bahan na po. Kaya po ako lagi nakaganon. Pero hindi ko napansin, tumigil na yung ulan. Sabi siguro ni Lord, ikaw, nagpipreach ka, nag-aalala ka ng kalagayan ng mga tao mo. O kung kanina po, sabi ko, dapat ano lang talaga, 11:30 lang tayo para hindi tayo sumobra, baka kakubahanan. Isip ko yan kanina pa. Kaya binabantayan ko, tingnan ako ng tingin sa orasan. Katitingin ko, napansin ko, parang wala ng ulan. Palakpakan po namin ang Panginoon. Sabi ni Lord, tuloy lang! Masyado kang nag-aalala. Sabi ni Lord sa akin. Kaya nga po sabi po dito, He is the one. Ay, naku, pinumulan. Nabati. Our Almighty God is the one who created all things. No? And who has all knowledge and power is the one who makes all these promises. Siya ang nangako ng lahat. At yung pangako nito, sabi nga po,
Ito, nababanggit po ito ni Pastor Joseph. Dito ko siya naaalala. Kasi ano niya ito, word niya ito eh. Ang ating Diyos, inayaan niya ang kanyang anak mapako, matupad lang ang kanyang pangako. So, ang kanyang anak ang napako, matupad lang ang kanyang pangako. Hindi katulad ng mga tao, pag nangako, napapako. So, makita po natin na He's the one who made these promises, and all these promises are made hindi para pangako lang, kundi para magkaroon ng katuparan. At bilang tayo ay mananampalataya, hintayin po natin itong mga panahon na ito na matupad. He's given us wonderful promises, no? Wonderful promises. Ano po yun? Oh. And He encouraged us na to stay in His guidance. No? May pangako ang Panginoon, nagbigay siya ng best pathway na i-guide niya tayo doon. So anong dapat nating response? Anong response dapat natin? To stay on His guidance. Kasi pag umalis ka sa kanyang guidance, yun, sabi nga, noon, ang turo ng mga magulang, no? Hanggang ngayon, kaya lang hindi na natutupad na kapag ang mga anak ay sumusunod, nakikinig sa mga aral at sa paggabay ng kanyang mga magulang, nagiging maayos ang kanilang buhay. Pero kapag ang mga anak ay taliwas sa pangangaral at sa kalooban ng kanilang mga magulang, napapaliwara ang kanilang buhay. Amen po ba? Totoo po yun. Kasi nandito po yung biblical po yun. Tayo, ang talagang totoong magulang natin ay si Lord. No? The one who promised of everything. So makikita po natin, the promise is inclusive. It encompasses everything we need to know to make the right choice. Inclusive. Ibig sabihin doon sa pangako na yon, hindi lang si Lord nangako tapos wala na. Doon sa pangako na yon, ipinapaunawa sa atin ng Panginoon under sa kanyang promise, mayroong mga bagay-bagay na dapat tayong maunawaan. Amen po ba? Kasi marami pong tao na gusto lang yung pangako na blessing. Pero yung dapat unawain kung bakit ka tatanggap, anong procedure kung paano mo matanggap yung blessing, hindi mo na inalam. Parang sinabi, sige, merong ayuda na tigwa 1 million. Halimbawa, ito po, meron ako sa inyong biglang meron sa inyo nagsabi, totoo, 1 million. Tatanggapin mo, hindi? Tatanggapin po ninyo, hindi? Hindi po totoo, kalimba totoo na 1 million. Actually, hindi lang po 1 million na matatanggap ng bawat Pilipino. Okay. 1 million na lang. Sabihin na natin, 1 million para sa iyo. Tatanggapin mo, hindi? Ha? Tatanggapin? Pag hindi mo tinanggap, mapupunta sa leader yun. Halimbawa, ako leader niyo, ayaw mo, hindi akin ibubul sa kayo. Dapat mo i-claim sa iyo para sa iyo yun nasa name mo yun Tama po ba? Ikaw ang may right doon. You are the right person kasi nasa pangalan mo yun. Ngayon, nalaman mo na meron ka. So, ang tanong, paano mo tatanggapin?
Ano mga i-consider mo para matanggap mo? Saan mo siya? Kanino mo siya tatanggapin? So, yung pangako na yun, hindi po yun basta, ay, tanggap ko na. No! When God promised us, kinakailangan alamin natin yung inclusive, ano bang nakapaloob? Lord, ano po bang nakapaloob sa pangako mo? Paano ko matatanggap yung blessing na ito? Since na I was claiming, I trust in you, dinisire ko yan, at pinagkaloob mo naman, then paano ko tatanggapin? Yun po yung usapan dito eh. It's not about, pinangako mo Lord eh, akin na. Pero merong nakapaloob doon sa pangako, paano? Yan. Parang Lazada. Pag sinabi niyang, ano ngayon? Anong buwan ngayon? Ano pang ilan yun? 9? 8? Di ba yung mga Lazada o kaya Shopee, meron silang 8. Pag dating na naman ng September, ano ba? 9. 9.9. Ganon sila yun, di ba? Pagdating ng October, 10. Ibig sabihin, October 10. Yan. Yun ang pinaka, nila, parang pagdating ng 10, kung October 10, libre yung, ano ba yun, delivery? Anong ganon? Walang ship. Libre ang shipping. Order ka lang, hindi mo papayaran mo. So, parang meron silang mga may mga voucher na tinatawag. Pero alamin mo paano? Amen po ba? Yung procedure nun para ma-avail mo, yun ang tawag ma-avail. Yung blessing na yun. Same yan sa atin. Lahat tayo gustong pagpalain ng Panginoon pero ayaw natin alamin kung paano natin matatanggap yung blessing ni Lord. Kaya hanggang ngayon, sabi nga sa salita, hindi mo kasi alam na para tanggapin o i-receive yung blessing ng Panginoon. So, anong instruction ng Panginoon? First, He promised to instruct us with truth. Yan. The Word offers us direction that are full of error, but the Lord's guidance always lead us the right way. Yan. Ano yun? Sabi dito, yung instruction sa atin ay totoo. Dapat pakinggan natin kasi doon sa daraanan mo, kung hindi ka gagabayan ng Panginoon, maaring marami pong liborer, maraming sasalanta sa'yo. Imbis na matanggap mo yung biyaya, yung blessing na para sa'yo, ayan, hindi mo natanggap. Posibleng inabala ka, na-defocus ka, o na mali ka ng daan. Ang dami po pwedeng mangyari habang ikaw papunta doon. Pero kung ikaw ay guided, parang katulad ngayon dito, hindi mo alam yung lugar, apps ka na lang. Di ba? May apps na pindot. Saan ang daan papuntang Pangasinan? Ano ka? Gagano. Kung saan-saan ka dadalhin mo apps ito. Pero at least makakarating ka doon. No? Kasi meron siyang tinuturo kung saan ka dadaan. Ayun. Ganun din po ang ating Diyos. Nagtuturo ng mga daan. At sabi ng Panginoon, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Yan. So, maigi na po sa Panginoon po tayo para hindi tayo namamali. Amen po ba? This is a divine commitment made by God. Yan. Who never fails to keep His word. Kasi ang pangako ng Panginoon, hindi siya nag-fail. He never had to worry
or we never have to worry that we will not do as He said because He speaks and acts out of His nature. God is always faithful in His promises. Amen po ba? Tapat siya sa kanyang pangako. Yan. So makikita po natin. The value of His promises depend upon the character of one who made it. No? Ang sabi po dito, yung value, yung kahalagahan ng pangako ay nakadepende doon sa nangako. Ngayon, ano ang pagkakakilala mo sa Diyos? Ang Diyos ba ay sinungaling? Kung sinungaling ang Diyos sa iyo, wala kang mapapala. Pero kung ang Diyos ay totoo, tiyak, may panahon lang po yan. Amen? Actually, kasama pa po dyan yung tinatawag na in His time, yung perfect timing. We cannot dictate the one who promised kung kailan niya ibibigay. Siya kasi ang nangako eh. No? Yung pangako niya, depende yun sa kung kailan niya ibibigay sa iyo. Basta nangako siya. At merong kaakibat doon na dapat natin inclusive doon na pag nasunod, matatanggap mo. Pag hindi mo naman, ibig sabihin, process po yun, time. Kasi ganun po ang Panginoon sa kanyang mga pangako. Now, alam ko po na napakarami pong, sabi nga po, napakarami pong bagay na dapat po natin i-consider. But sometimes, because of our experience, bad experiences, alam niyo po yung mga bad experiences natin, sometimes, pag talaga inupuan natin, bakit nangyari yun, bakit na-experience natin yun, may mga traumatic experience pa, it is because pag talagang inupuan natin at in-evaluate natin, sometimes, dahil sa nagkulang tayo kay Lord. Tayo din ang may kagagawan. Kasi hindi ka naman gagaling ni Lord sa kanyang guidance na ipahama ka. Amen po ba? Tayo din yun. So ngayon, but because of all the bad experiences, sometimes, yun ang the best na nakaka-apekto po sa atin, lalo na kung we focus on that. Kasi yung iba nadadala. Sabi mo, Lord, ganito, ang tagal, wala naman. And we become stubborn, tumitigas yung puso natin. At kaya nga po, sa panahon natin, dumating na sa panahon natin na napakaraming Kristiyano matigas na. Tigas na talaga. Hindi na sila basta-basta nakikinig lang sa pastor o sa salita ng Diyos. Kumbaga, papasok dito, lalabas dito. Matigas na yung puso, matigas na yung lahat. Kasi because of their experiences. Pero si Lord, once again, sabi nga po, naano po tayo, na magabayan po tayo. Sabi dito, do not be like a senseless horse or mule that needs a bit and bridle to keep it under control. Ano yung sinasabi dito? Huwag kang maging katulad ng kabayo. Yan, ng kabayo. Yung kabayo po na may kalesa, bakit kaya na nilalagyan ng, ano ba yung tawag dito? Yung takip dito, may kalesa, di ba, may kabayo, may kalesa, nilalagyan dito po ng takip, at saka dito, yan. Parehas po yan may takip. Bakit po kaya? Ang kabayo po kasi pag hindi mo nilagyan ng takip dito, nakikita niya hanggang dito. At ano mo siya dito sa daanan, ang dami niya nakikita sa peripheral side. Nadi-distract siya sa kanyang pagtakbo, sa kanyang
kanyang pupuntahan. Ngayon, kaya siya nilalagay dito para nakatingin lang siya on the right direction, kumbaga sa forward direction. Wala siyang makikita sa mga side po niya. Yun ang purpose. Kaya sabi po dito, huwag kang maging katulad ng kabayo na ang dami mong nakikita and you are so much distracted of all that. Wala na. Hindi ka na makapokus doon sa pangako ng Diyos, na yung pangako ng Diyos, ang sabi doon, pagpapalain ka. Kasi talaga naman ang pangako ng Diyos, wala namang ibang direksyon yan eh. Patutunguhan kundi pagpapalain tayo, pasasayahin tayo sa buhay. Pero, sabi nga natin, Lord, ang tagal na yan. Wala naman akong nararanasan. Oh. Pero take note na, ilang years bago po natupad yung nangyari sa mga Israelites. Bago pa po sila sakupin ng Egypt, ang Panginoon nakipag-usap na kay Amang Abraham. Sabi niya, Panginoon, I will bless you. No? At padadami ko kayo, lagasan, lahat, pagpapalain ko na. Blessing ng Panginoon nandoon na kay Amang Abraham. Pero bakit hindi nila naranasan ang blessing? Bagkus ang naranasan po nila, sobrang pahirap under Egypt in 70 years. 70 years na sila ay alipin ng Egypt na wala nang ibang ginawa sa kanila kundi papagtrabahuhin ng walang sweldo. No? At wala silang dignidad sa sarili nila. Wala silang kumbaga pangalan sa sarili nila kundi alipin lang talaga sila. Bakit hinayaan? It is because of their stubbornness. Naging matigas sila sa Panginoon. Ang Diyos paulit-ulit na sila'y kinakausap, pero naging matigas sila at ayaw nilang sumunod sa Panginoon. Kaya naging worse ang kanilang kinasakitan. Mga kapatid, huwag po natin gayahin kasi meron nang nauna sa atin. Kaya nga itong Word of God, pinasulat ng Panginoon para yung mga susunod na mananampalataya at nagtitiwala sa pangalan ng Diyos ay hindi na maranasan ang naranasan ng mga nauna. Amen po ba? Eh kaso minsan tayo sinusundan natin yung direksyon nila eh. O di, doon tayo sumunod, mararanasan din po natin yung naranasan, yung pait ng naranasan nila sa buhay. Sobrang pinaghirapan nila, mabuhay lang sila. Kaya tayo ngayon, biruin mo, survival tayo, mabuhay lang tayo, makakain lang tayo ng maayos, sobra mong paghihirapan. Makadamit ka lang ng maayos, sobra mong paghihirapan. Oh. Lalo na sa kalupugan ng pera. Oh. Nung bata pa po ako, naalala ko sa kanto namin, may tindahan. Pag ako nagkaroon po ng 5 centimos, pupunta ako doon, bibili ako. Tapos gusto ko po yung belly ko yun. Ewan ko lang po kung alam mong iba yung belly ko yun. Gusto ko yun, 2.5. Ang lalaki po. Parang gamit po yun sa panahon natin ngayon. Gamit kulay brown. Oo. Masarap yun. 2.5 centimos. Ngayon, 5 centimos, hindi mo pupulutin eh. Tatapon mo pa nga eh. Abala lang sa bulsa mo. Kahit 10 centimos, kahit 25 centimos, abala lang sa bulsa mo eh. Kasi wala nang value. Walang value. Ngayon, minsan tayo ganun din sa buhay natin. Sobrang ginawa na natin ang lahat. Nag-aral naman tayo. May titulo naman, nakalagay pa doon, nakaprint. Tapos yung buhay mo, hirap na hirap. Parang hindi mo ma-appreciate.
na ikaw ay may tinapos. Hindi mo ma-appreciate na ikaw ay nag-pursige din. Kasi wala nang value ngayon. Mga kapatid, sa harapan ng Diyos, God so much value us. He gave His only Son, Jesus Christ, died on the cross. Kasi mahalaga tayo sa Panginoon. Napakahalaga. Maraming mga bagay na nakakalungkot sa buhay po natin, pero tandaan po natin, God blesses those who listen and who will listen, who will continue listening to Him. God's loving kindness shall surround them. Sabi po sa verse 10. May, sabi dito, sorrow comes to the wicked, but unfailing love surround those who trust in the Lord. God's loving kindness, yung pag-ibig ng Diyos ang babalot doon sa mga, kanino? Sa Panginoon. Sa Panginoon. Meron po ako na last ano na lang to, illustration. Meron po ako napanood na pelikula. Yung isang lalaki po na magaling sa karate, wala po siyang pamilya, lahat-lahat. Sa kanyang buhay, naka-encounter siya ng bata pa, isang musmus ng bata. Kinukupon niya. Another na naman isang bata, kinukupon niya. At sa pagkupon niya, parehas niyang minahal yung dalawang bata na hindi naman niya anak. Pero kinilala siya nung dalawa as teacher, ang tawag sa kanya, teacher. Tinuturuan niya ng lahat. Siyempre, yung lahat ng alam niya sa pagkarate, tinuro niya, tinunay niya yung dalawa nang lumaki. Nung magaling na silang dalawa, sabi tinuturing na din siya ng dalawa na parang magulang, teacher, ganun. Ngayon, dumating na sila sa final, sabi nga, sa final ng kanilang buhay na sila ay, kumaga, i-ano na rin ng teacher nila. I-BBT1 at hayaan na sila na rin mag-desisyon ng lahat-lahat. Now, yung dalawa po ay pumunta sa misyon. Kaso, siyempre, magkaibang tao, magkaibang persona, kahit na nga po parehas ang training, parehas ang instruction, parehas ang guidance, pero sabi ko nga po, it's up to you, it's your decision, it's your choice. Tingnan mo ba? The one, choose the right. Kung ano yung natutunan niya, yun ang pinamuhay niya. Sabi kasi ni teacher, ganito, ganyan. Sabi ni teacher, kanya-kanya ng buhay. Sabi ni teacher, we should make our own. Oo, sabi ng isa, we should make our own. But, alam natin na tinuro sa atin ito ni teacher, itong mga bagay na ito. Bakit gagawin mo yan? Hindi yan maganda, masama yan. Sabi niya, gamitin natin yung alam natin para kumita tayo. Yung isa, medyo lumihis. Yung kanyang kaalaman sa pagkarate, sa ano gagamitin niya para kumita. At kahit makasakit, kahit ano, para lang kumita. Yung isa, sabi niya hindi. Kasi ito, tinuro sa atin as self-defense. Kung meron mga ano, hindi tayo mapag-ano-halangan ng sino pa man. Pero we should act as one. Patas yung ating gagawin. Yung isa, hanggang sa dumating sa punto, yung dalawa, hindi na sila magkasundo, naghiwalay sila. Naghiwalay sila, nalaman din ng teacher, naging masama yung isa, naging mabuti yung isa. Sino in-appreciate ng teacher? Yung naging mabuti. Tapos dumating yung time na nagkita sila doon pa rin, bumalik sila doon sa lugar ng teacher nila. Of course, mahal sila ng teacher, pero nung time na i-report sa kanya yung ginawa, sinita siya. Sabi ng teacher, bakit ginawa mo yun sa kabila ng napakarami kong sa training? Napakarami kong
mga magagandang bagay, tapos ganyan ka, pinagalitan siya. Katapos hindi niya na-appreciate yung pagsabi ng teacher, pati yung teacher niya, kinalaban niya. Mga kapatid, hindi naman po tayo ganun. Amen. Dahil sa gabay po ng Panginoon, nais ng Diyos na tayo po ay sa Kanya po. Amen po ba? Sa Kanya. At sa pamamagitan ng pagkilos ng Banal na Espiritu, sabi po dito na po magtatapos sa John chapter 15. Po. Or John chapter 14. Okay? Ang sabi po dito ng Panginoong Jesus sa 21, 14, 21 pababa, ay 22, ay 23 po. And Jesus replied, all those who love me will do what I say. My Father will love them, and we will come to them and live with them. Anyone who doesn't love me will not do what I say. And remember, my words are not my own. This message is from the Father who sent me. I am telling you these things now while I am still with you. But when the Father sent the Counselor as my representative, and by the Counselor, I mean the Holy Spirit, He will teach you everything and will remind you of everything I myself have told you. Binanggit po ng Panginoon na ang ating Amang nasa langit ang siyang bibigay ng isang totoong gagabay sa atin. Walang iba kundi ang Banal na Espiritu ng Diyos. Amen po ba? Kaya manatili po tayo sa Panginoon. Amen. Sa kabila ng lahat ng nangyayari sa panahon natin ngayon, na napakaraming pagsubok, napakaraming kung ano-ano na lang, na minsan tayo din ay napapaisip, nasasaktan, pero ito nga po ang sabi ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Awitin po natin with all I am.